Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga halaman sa ating kalikasan na hindi lamang sinig ng araw ang kinakain kundi pati na rin karne ng mga hayop? Kaya mula sa halaman na kasing delikado ng kobra hanggang sa halaman na sumisira ng buhay ng mga tao ay pag-usapan natin ng 10 halaman na kumakain ng mga hayop. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Cobra Lily. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong uri ng halaman na mas peligroso pa kaysa sa mga kobra para sa mga insekto? Ang halaman na ito ay ang Cobra Lily na matatagpuan lamang sa hilagang bahagi ng California sa bansang Amerika, kung kaya't napakadalang mo lamang itong makikita. Pero kahit na hindi ganoong kakilala ang mga Cobra Lily, ay kung malalaman mo ang kanilang katangian ay paniguradong hindi mo na sila makakalimutan pa. Dahil ang halaman na ito ay agad mong mapagkakamalang kobra dahil sa malapat at nakayuko nitong ulo. Habang sobrang galing din nilang kumain ng mga insekto kung saan ang Cobra Lily ay naglalabas ng mabang amoy na magiging dahilan para lapitan ito ng mga insekto at pasukin ang kanyang bunganga, kung saan may naghihintay na tubig at madulas na dagta na magiging dahilan para hindi makatakas at makalipad ang insekto hanggang sa ito ay matunaw at maging enerhiya ng halaman. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, Biblis Liniflora. Kung makikita mo ang halamang Biblis Liniflora ay agad mong mapapansin ang tila ba mga tubig sa katawan na ito na nagiging dahilan para akalain ng mga tao na umiiyak ang halaman. Ngunit ang mga parabang patak ng tubig sa mga galamay ng Biblis Liniflora ay mga malalagkit na dagta na mayroong matamis na amoy na kanilang ginagamit para lapitan sila ng mga insekto. Kapag lumapit ang mga insekto gaya ng langaw sa Biblis Liniflora ay agad silang madidikit sa halaman dahil ang mga inakala nilang patak lamang ng tubig ay malagkit na dagta pala na magiging dahilan para hindi sila makatakas pa sa halaman. Pagkatapos dumikit ang insekto sa Biblis Liniflora ay maglalabas ang halaman ng enzyme na tutunaw sa insekto para makuha nito ang sustansya ng hayop na kanyang naging biktima. Number 8, Trigger Plant. Alam mo ba na ang uri ng halaman na tinatawag na trigger plant ay mayroong lagpas 300 iba't ibang mga lahi, kung saan ang lahat ng mga ito ay natural na matatagpuan lamang sa Australia. Habang ang sukat naman ng mga halaman ay pwedeng magsimula mula sa maliit hanggang sa 6 na talampakan na taas na halaman. Ang pinaka nakakagulat at nakamamangha tungkol sa halaman na ito ay ang kanyang kakaibang paraan ng pagpopollinate, kung saan pag mayroong naramdaman na kilos sa ulo ng bulaklak, ang mga trigger plants ay agad itong maglalabas ng tila ba galamay na mang-iipit sa insekto para tuloy-tuloy lang itong mag-pollinate. Ang malalaking insekto ay ginagamit ng mga trigger plant para mag-pollinate, habang ang maliliit naman na insekto ay kanilang kinakain at ginagawang sustansya, kung kaya't wala talagang sayang para sa halamang ito. Number 7, Portuguese Sanju. Ang Portuguese Sanju ay isang uri ng halaman na malayong kamag-anak ng Biblis Liniflora, kung saan agad nating mapapansin ang pagkakapareho ng dalawang halaman na ito na parehong mayroong mga tila papatak ng tubig sa kanilang katawan. Gaya ng Biblis Liniflora ay malagkit at madikit din ang dagta ng Portuguese Sanju na kanilang ginagamit para manghuli din ng mga insekto. Ngunit ang kanila namang pagkakaiba ay sa tuwing nagpupumilit tumakas ang nahuling insekto ay mas lalong bumabalot ang Portuguese Sanju dito, na magiging dahilan para mas madami pang malagkit na dagta ang dumikit sa insekto at mas lalo itong mahirapang makakilos at makatakas na sa huli ay magdudulot ng kanilang pagkamatay. Number 6, Roridula. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong halaman sa timog bahagi ng Africa na sa sobrang galing pumatay ng mga insekto ay ginamit pa ng mga sinang-unang tao upang walang pumasok na mga langaw sa kanilang mga tirahan? Ang halaman na ito ay ang Roridula, na kilala bilang nag-iisang carnivorous bush sa buong mundo na katulad ng Portuguese Sanju at Biblis Liniflora ay meron ding mga malilikit na dagta
sa kanyang mga sanga na nanguhuli sa mga insekto. Pero tila ba mas malakas ang sa halaman na ito, dahil kung ang ibang mga halaman ay kaya lamang manghuli ng mga insekto, ibahin mo ang Roridula. Dahil kilala din ito sa kanyang kakayanan sa paghuli at pagpatay ng mga maliliit na ibon, dulot ng sobrang lagkit na dagta nito. Kung kaya't hindi nakatakataka kung bakit ginamit ito ng ating mga ninuno para manghuli ng mga mapiperwisyong insekto o ibon noong unang panahon. Number 5, Butterwort. Sa unang tingin ay talagang kapansin-pansin ang dahon ng halamang butterwort dahil sa sobrang lapad ng mga ito. Ngunit dapat mong malaman na bawat isa sa malalapad na halaman na ito ay mayroong malalagkit ng mga dagta gaya ng mga halamang tinalakay na natin sa ating listahan na naging dahilan para maipit at hindi na makatakas ang mga insektong dumidikit dito. Ang mga dagta ng butterwort ay napagkakamalang tubig ng mga insekto na dahil sa uhaw ay tinatangkang uminom dito. Ngunit magiging dahilan ng pagkakamalang ito sa kanilang kamatayan dahil hindi na sila makakatakas pa mula sa butterwort na pag nahuli sila ay unti-unting tutunawin ang kanilang katawan para gawing sustansya hanggang sa ang bangkay na lamang ng insekto ang matira. Number 4, Venus Flytrap. Nakakasigurado ako na pamilyar ka na sa halamang Venus Flytrap dahil wala na sigurong mas kilala pang carnivorous plant kaysa dito, kung saan talagang nakamamangha ang kanilang estilo sa pagpatay ng mga insekto. Ang Venus Flytrap ay mayroong mga malalambot na tinik sa loob ng kanilang bunganga na kung sakali mang matamaan ang dalawa dito ng mga insekto ay magiging dahilan para magsara ang bunganga ng halaman at maipit ang kanilang biktima at hindi na makatakas pa. Ang minalas na insekto ay maiipit lamang sa loob ng halaman hanggang sa matunaw ito at makuha ng Venus Flytrap ang kanilang sustansya. At kung tapos na ang pagkain ng halaman sa insekto, ay bubuka lamang ito at maghihintay na naman ulit ng kanyang magiging bagong biktima. Number 3, Water Wheel Plant. Kung namangha ka na sa kakayanan ng Venus Flytrap ay paniguradong magugulat at magugustuhan mo din ang water wheel plant dahil kagaya lamang ito ng Venus Flytrap, ngunit ang halaman ay matatagpuan sa ilalim ng tubig, kung saan kaysa sa mga langaw ay kinakain nito ang mga insekto sa tubig, pati na ang mga butete at maliliit na mga isda. Sobrang nakatutulong ang water wheel plant para makontrol ang pagdami ng mga peligrosong insekto sa tubig. Ngunit dahil sa pagkabawas at pagkasira ng mga anyong tubig kung saan tumutubo ang nakamamanghang halaman na ito, ay sobrang umunti na ang kanilang populasyon at sa kasalukuyan ay tinuturing na silang endangered at nanganganib ng tuluyang maubos. Number 2, Sarracenia. Sa unang tingin ay kapansin-pansin ang kakaibang hugis ng Sarracenia kung saan talagang mayahalin tulad ito sa pitzel, kaya't hindi nakataka-taka kung bakit pitcher plant ang tawag sa halaman. At gaya din ng mga pitzel ay sa tuwing mayroong ulan ay naiipon ng tubig sa loob ng Sarracenia na nahahalo sa dagta ng halaman na mayroong matamis na amoy. Ang matatamis na amoy na ito ay nagiging dahilan para lumapit ang mga insekto sa halaman. At dahil madulas ang dagta ng Sarracenia ay nahuhulog ang mga insekto at pati na rin ang mga ibon sa loob ng halaman kung saan sila hindi makakatakas at unti-unting tutunawin hanggang sa sila ay mamatay at maging enerhiya na lamang ng Sarracenia. Kung kaya't kung makikita mo ang halaman na ito ay madalas mo ding madidiskubre ang labi ng kanyang mga biktima sa loob ng kanyang bunganga. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan, ay tignan ang halaman na ito na matatagpuan sa bansang Thailand kung saan makikita ang isang dambuhalang halaman na sinasabing isang carnivorous plant na talagang gumulat sa mga tao dahil sa laki ng halamang ito ay paniguradong kaya nitong lumunok at tumunaw ng malalaking hayop, pati na ang mga tao. Ngunit dahil mukha namang hindi kinabahan ng babae sa likuran ng halaman, ay posibleng hindi ito peligroso sa mga tao at kung sakali man ay sana hindi na lang din ito totoo. Number 1, Large Floating Bladderwort. Alam mo ba na mayroong carnivorous na halaman na sa sobrang delikado ay nakadulot na rin ng peligro sa mga tao? Ang halaman na ito ay ang Large Floating Bladderwort. Nakagaya ng water wheel plant ay isang uri ng carnivorous plant na nabubuhay sa tubig. Ngunit ang kaibahan lamang nila ay kung ang water wheel plant ay nakatutulong sa pagkontrol ng populasyon ng mga insekto ay naging dahilan ng pagdami ng large floating bladderwort para kainin nila kahit pa ang mga isda sa tubig.
na kanilang tinubuan. Ang labis na pagkain ng halamang ito sa mga maliliit na isda ay naging dahilan para mabago ang ecosystem ng lugar at maapektuhan din ang buhay ng mga tao. Kung kaya't sa tuwing makakakita ka daw ng ganitong uri ng halaman malapit sa inyong tinitirhan, ay mas mainam nang tanggalin mo sila dito upang hindi ito makadulot pa ng masama. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming iba't ibang halaman sa ating kalikasan kung saan iba't iba din ang kanilang mga kakayanan. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakakatakot na halamang ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.